Nung ako ay third class cadet, pumanaw ang aking ina dahil sa cancer. Dumating ako rito, dala ang kanyang pagmamahal. Ngunit magtatapos akong dala ang pangungulila sa kanya. May mga sandaling gusto ko nang sumuko, pero sa bawat pagkakataong ako'y nanghihina, bumabalik ang kanyang mga salita. Ang pangarap niyang makita akong umakyat sa entablado, tinatanggap ang tagumpay na ito. I'm lucky as a father of Van Marie Edita Cagasan na nakatapos siya at nagtapuan pa. Yung experience niya na gusto na siya mag-quit during the time na na-diagnose yung mama niya sa lung cancer. 2 beses siya nakauwi noon. Sinabihan siya ng nanay niya na pagpatuloy mo kasi nasimulan mo na yan. Gusto kong makita ka na makuha yung diploma sa PNPA at magsilbi ka sa bayan. Ay acknowledge talaga sa administration ni President Ferdinand Marcos Jr. na ipinagpatuloy niya ang malaking suporta dito sa PNPA. Magandang programa at we are hoping na ipagpatuloy ito ng administration natin sa Pilipinas. Sobrang grateful po, ma'am. Laki pong pasasalamat talaga po sa puso ko kasi sa loob po ng 4 na taon na paghihirap sa loob po ng akademya, nagbunga naman po lahat ng sakripisyo. At ngayon po malaki din po yung pasasalamat ko sa mga taong naghubog po sa akin para makamit po itong ganito pong achievement, ang pagiging rank 1 po ng Silang Paglaom Class of 2026, ma'am. To my classmates of the Silang Paglaom Class of 2026, let us continue living up to our name, Silang Paglaom. Ibig pong sabihin, ma'am, rise of hope. Maging pag-asa po tayo ng bayan kasi yung taong bayan ay pinagkatiwala sa kanila yung totoong serbisyo na dapat nating mabigay po sa kanila, ma'am. Sa ating pong mahal na Pangulo, taus-puso po kaming nagpapasalamat dahil kung hindi po dahil sa suporta ninyo, hindi po naman po kami maaabot din po itong karangalan na ito. At sa mga taong bayan na patuloy na sumusuporta at nagtitiwala sa Philippine National Police, pinapangako po namin hindi po kayo namin bibiguin at ibibigay po namin yung lahat po na aming makakaya para mapagserbusyan kayo po ng tapat at totoo. Yung wish natin sa PNPA Silang Paglaom Class 2026 ay isa puso at isa buhay yung tinuro sa kanila sa PNPA sa 4 na taon at i-promote nila yung justice, integrity at service at manatili silang tapat sa ating sinumpaang tungkulin sa taong bayan, sa ating konstitusyon at maging God-centered, family-based at service-oriented police officers po sila, ma'am. Walang katapusang pasasalamat sa ating Pangulo, ma'am, dahil napakasipag at napaka-dedicated niya, napaka-hands-on na Pangulo na talagang binababaan niya yung mga mamamayan natin. Nagpapasalamat tayo sa kanya sa patuloy niyang pagsuporta sa PNPA, sa sambayanang Pilipino. Asahan po ninyo na ang PNPA ay patuloy na tatalima sa ating liderato, sa ating Pangulo, sa ating SILD at sa ating Chief PNP sa kanilang programa, lalong-lalo na yung pagsiservisyo ng tapat, mabilis at nararamdaman. Born to serve my country. Cadet Van Marie Edita Gondaya Cagasan, Baybay City, Leyte. She will receive a plaque of merit and the Presidential Kampilan for graduating number 1. Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. we award the Chief PNP Kampilan. She is also a recipient of the Best in General Education Award. And now may we call on Cadet Van Marie Edita Gondaya Cagasan for her valedictory address. Pinangarap naming mag-ama
Ngayon ay nakamit ko na. Ipinangako ko sa aking ina. Ngayon ay natupad ko na. But beyond personal success, this moment stands as proof of how powerful dreams, sacrifice, and faith can be. To our guest of honor and speaker, His Excellency, President Ferdinand R. Marcos Jr., sir. Secretary of the Interior and Local Government, Honorable Juanito Victor C. Remolyo, sir. Vice Chairperson and Executive Officer of the National Police Commission, Attorney Rafael Vicente R. Calinisan, sir. To our Chief Philippine National Police, Police General Jose Melencio C. Nartates Jr., sir. Our Director, PNPA, Police Major General Andre P. Dizon. Our beloved families, my fellow cadets of the Silang Paglaom Class of 2026, and to the Cadet Corps Philippine National Police, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Today marks not just the culmination of our journey, but the beginning of a greater responsibility to serve, protect, and lead with integrity. We entered this academy coming from different walks of life. May lumaki sa hirap, may pinalaki sa ginhawa. Some from cities, others from distant provinces. Iba-iba ang naging kwento, pero pagpasok dito, iisa ang naging pamantayan. Dito, hindi mahalaga kung sino ka noon. Ang mahalaga ay kung sino ang pinili mong maging. Sa loob ng mga taon, sinubok kami lampas sa aming limitasyon. Napagod, nahirapan, at may mga sandaling tinanong namin ang sarili namin kung kaya pa ba. But one truth remained. No one survives this academy alone. Natuto kaming tumindig, hindi lang para sa sarili, kundi para sa isa't isa. With my classmates, especially my Alpha Company mates, squad mates, and co-female cadets, we found strength with each other. Ngunit, may laban na kinailangan harapin ng mag-isa. Nung ako ay third class cadet, pumanaw ang aking ina dahil sa cancer. Dumating ako rito, dala ang kanyang pagmamahal. Ngunit, magtatapos akong dala ang pangungulila sa kanya. May mga sandaling gusto ko nang sumuko, pero sa bawat pagkakataong ako'y nanghihina, bumabalik ang kanyang mga salita. Ang pangarap niyang makita akong umakyat sa entablado, tinatanggap ang tagumpay na ito. Doon ko natutunan na ang tunay na lakas ay ang pagpiling magpatuloy kahit mahirap. Ngayon, habang nakatayo ako sa harap ninyo, hindi ko man siya nakikita, alam kong kasama ko siya. At lalo na ngayong buwan ng mga kababaihan, ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa akin. Ito ay simbolo ng patuloy na pag-angat ng kababaihan sa larangan ng serbisyo. Sa bawat babaeng nangangarap maglingkod, walang hangganan ang ating kakayahan. Kailangan tayo ng bayan. Sa aking pamilya, Papa Yuli, Mama Edith, Kuya Christian at Ate Lendel, kayo ang aking sandigan. Ang tagumpay na ito ay bunga ng inyong pagmamahal at mga sakripisyo. Higit sa lahat, taus-puso akong nagpapasalamat sa Poong May Kapal, sa kanyang walang sawang paggabay, sa lakas na ibinibigay sa bawat hamon, at sa liwanag na nagsisilbing aming sandigan sa landas ng paglilingkod. To the leadership of the Philippine National Police and the Academy, thank you for shaping us into officers of discipline, honor, and service. To my classmates, Bok, this achievement is ours. Iba man ang ating pinanggalingan at pinagdaanan, iisa ang ating paninindigan, ang maglingkod ng tapat sa bayan. As we receive our diplomas, let us remember, this is not a symbol of power, but of trust. Tiwalang dapat nating ingatan sa bawat kilos at desisyon. Sa ating Pangulo, Ferdinand Marcos Jr., sir, asahan po ninyo na kami ay magsisilbi bilang mga lingkod bayan na may integridad, disiplina, at tunay na malasakit sa mamayang Pilipino.
Hindi lang po ito pangako, kundi isang responsibilidad na aming dadalhin sa bawat gawain at desisyon. Kami po ay maninindigan para sa batas at patuloy na magsisikap na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ng ating bansa, na may respeto sa tiwalang ibinibigay sa amin ng taong bayan. Kami ang silang paglaom, ang pagsibol ng pag-asa ng bayan. At sa huli, hindi kami nagmamarcha para sa aming sarili, kundi para sa aming mga pamilya at para sa sambayanang Pilipino na aming sinumpaang paglingkuran. Dahil ang bawat hakbang namin ay hakbang para sa bayan. Mabuhay ang Philippine National Police, mabuhay ang Philippine National Police Academy, at higit sa lahat, mabuhay ang sambayanang Pilipino. Sama-sama nating tahakin ang landas tungo sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Thank you, Cadet Cagasan. Nasusundin ko ang mga batas, mga kautosang legal, at dekretong pinaiiral, ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. At kusa kong babalikatin ang mga pananagutang ito nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasihan nawa ako ng Diyos. Ibaba ang inyong kamay. Thank you, sir, and we may now be seated. The National Police Commission Vice Chairperson and Executive Officer, Attorney Ralph Calinisan, the Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., Philippine National Police Academy Director, Police Major General Andre Dizon, Cavite 5th District Representative Roy Loyola, Cavite Governor Francisco Gabriel Remulla, the officers, enlisted personnel, and civilian employees of the Philippine National Police Academy, the Cadet Corps of the Philippine National Police Academy, led by the Silang Paglaong Class of 2026, my fellow workers in government, distinguished guests, a pleasant day to you all. My warmest congratulations to the Silang Paglaong Class of 2026 on your graduation. Today, you begin your journey as officers of our police force. Your class's full name, Sinanay na Alagad na Kapayapaan na maglilingkod sa Pilipinong mamamayan, is fitting because your journey here at the Philippine National Police Academy has transformed you into guardians of peace that our nation needs. Let us first be realistic about the bigger world that you are about to enter. You must not ignore the issues that you will face as you carry your badge. While the nation's trust in the police force has climbed in these last years, there is still room for improvement. Alam kong marami pa rin sa ating mga mamamayan ay may alinlangan sa kapulisan. Our security is weakened when the hands sworn to protect are tainted. Kaya dapat baguhin natin ito. Ladies and gentlemen, your duty has always been to maintain peace and order. And that is why I have ordered to the PNP to ensure a visible presence and disciplined conduct in every community. Pinaparami natin ang ating tinatawag na cops on the beat. The PNP, together with NAPOLCOM, must also maintain a zero-tolerance policy for corruption and for human rights abuses. There is no room in this profession for those who bend or break the law. I also ask the PNP and the DILG to continue conducting prompt and objective investigations into every officer that violates their oath. We must also continue to bridge the gap between the police and the community through regular engagements. And the hard work that we must do has already begun. Throughout the PNP ranks,
we have conducted thousands of investigations on erring personnel, resulting in disciplinary actions. We can improve public trust through enhanced police visibility and transparency in these investigations. Furthermore, our nationwide moral recovery sessions last year were designed to strengthen your moral and spiritual foundation. Ginagawa natin ang lahat ng mga ito dahil ang tunay na lakas ng ating kapulisan ay nasa kalinisan ng inyong dangal at prinsipyo. To our graduates, I challenge you to transform the PNP into one that is deeply trusted by our citizens. Help to cleanse your ranks so that wrongdoings of a few will not destroy the reputation that you have worked so hard to achieve. Become problem solvers by fairly enforcing the law. Be law enforcers who will bring closure and justice to our people, especially those who have been oppressed. And never forget your duty to the Republic. Always keep in mind that your oath is tied to the Republic and the Filipino people alone. Leave all other interests at the door. I am certain that your time here at the PNPA and your career in the police force will reinforce the credibility of our institutions. Do not leave your training in these halls. Let the courage and discipline that has been instilled in you by the PNPA guide your every decision throughout your service. Be the reason why our citizens will feel safe wherever they might be. Public trust in law enforcement and enhanced citizen engagement will increase as long as you demonstrate integrity and professionalism in your work. There is no greater reward than knowing that you wear a uniform that your fellow Filipinos respect and admire. Kayo ang inaasahan ng pamahalaan na maging katuwang sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas. As you know, our world is being shaken by conflicts. Conflicts that disrupt not only security, but the livelihood and our well-being. This is a reminder of how fragile peace and order is. Talagang may dahilan kung bakit kayo ang silang paglaon, sinanay na alagad ng kapayapaan na maglilingkod sa Pilipinong mamamayan. By doing your job with integrity, you can secure our communities and provide the stability that our country needs amidst these tensions. Kaya, sa mga miyembro ng Silang Paglaong Class ng 2026, taas nun ninyong harapin ang inyong katungkulan. Magsilbi kayong liwanag sa gitna ng pagsubok at pag-asa sa bawat Pilipinong inyong pinagsisilbihan. To our awardees who have demonstrated excellence, let your example be the standard for your entire career and an example to your peers. Once again, congratulations to the Silang Paglaong Class of 2026. Go out and lead with honor and with purpose. Maraming salamat at mabuhay ang ating kapulisan. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank you, Mr. President. It's louder and the doubts feel strong. He looks at the flag, says we'll carry on. Not for the praise, not for history, but for every simple life praying quietly. These are the words of a leader. I'll be here even in the storm, holding the weight of a million dreams till the cold turns warm. You can shout your anger at the sky, he will still choose to believe. These are the words of a leader. I was born to serve my country.